Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ang sarap magpuri, sumamba sa atin, Diyos. Amen? Alam niyo po ba na ang Diyos ay hinahanap niya yung mga taong sasamba sa Kanya sa spirito at katotohanan. Dinidesire ni Lord na marinig mula sa ating tinig yung yung words ng pasasalamat sa Kanya. Nais ng Diyos na in the reasons why you go to church is because you need God. We need God. Amen? Hindi yung pumupunta tayo sa church dahil mabait tayo. Hindi tayo pumupunta sa church dahil, wala akong nagagawang kasalanan. No, the reason why we go to church because we need God. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ng Diyos. Amen? Kasi kung saganang atin lang, ay nako, lahat tayo balpak. Lahat tayo babagsak. Lahat tayo may mga weaknesses. May mga kamalian, kasalanan. Kuminsan nga, ang kamalian natin, isa pa lang o dalawa pa lang, pero ang judgment ng katabi mo, ang judgment ng nakakakita sa'yo, 10 na kagad. Diba? Kuminsan, lumingon ka lang doon sa, paglingon mo, ikaw, tiningin mo lang kung baka kakilala mo yung taong yon, yung taong nakatingin din sa'yo, naku, mahanga siya doon sa sexy na dumaan. Hindi naman pala yung tinitingnan mo. So, kumbaga, ang tao, natural sa tao, ang judgmental. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang hindi ikaw yon. Pero tanungin mo rin, baka siya rin. Ha? Baka siya rin. So, but anyway, praise the Lord dahil sa umagang ito sila Pastor William still nasa Mountain Province, mainit, Bontoc Mountain Province. So, kung paano dito sa atin, ang init-init sa kanila, ang pangalan ng place is mainit pero napakalamig doon. Ang weather doon is 13 degrees. So, 13 degrees. Kung dito, 22 degrees, doon 13. Kung giniginaw ka sa 22, pagdating doon, talagang nagchichill ka na. Ganon nakatindi. Tapos, ang isa pang doon, umuulan. Umuulan pa. Bukod sa umuulan, umuulan pa ng yelo. Hindi siya snow, yelo. Yung ganito ka liliit. Ang tawag doon, hail. Hail. O, di ba? On the last day, sabi ng Bible, tipak-tipak na yelo. Sabi gano'n, sa araw ng paghuhukom, tipak-tipak na yelo ang babagsak mula sa langit. Biruin mo. Kaya kung doon pa lang sa hail, kung ang bubong mo medyo mahina-hina, maaaring mabutas ang iyong bubong. Sa hail pa lang, sa maliliit. How much more pag malalaki na. Kaya, let us always keep the fire of our relationship to the Lord. Hindi tayo nananakot, pero ito yung time talaga na kung saan kapag wala kang alam about the future, about the Bible, ang masasabi pa lang, naku, magugunaw na yata ang mundo. Hindi po magugunaw ang mundo. Pero magkakaroon ng tribulation ang mundo. Pero those who believe and trust in the Lord, kukuhain niya muna bago magkaroon ng tribulation. Bago magkaroon ng mga grabing sakuna, kung yung sa Myanmar nga ba yun? Sa Myanmar, tapos naapektuhan yung Thailand. Ito, kapag dumating yung point na yon, isang bansa lang yung may epekto, pero maraming bansa ang maapektuhan. Ganon katindi darating ang magiging sakuna dito sa mundong ito. Pero, buti na lang, praise the Lord, Jesus came to save us. Amen? So that's the reason why itong Sunday na ito, sineselebrate natin, pinapaalala sa atin na kung saan araw ng linggo, sabi gano'n, on the third day, when Jesus died at the cross, sabi gano'n, on the third day, He was risen. He was risen from the dead. So kumbaga, makita natin na si Jesus Christ, siya ay muling nabuhay. Pero, what is the reason why He came and suffered at the cross? Para kanino kaya? Para sa atin. Tiyan mo yung katabi mo, para sa iyo pala yun. Tsaka sa akin.
Amen? So, dapat hindi nawawala sa atin yung value, yung bigat ng ginawa ni Kristo Jesus bilang mananampalataya. Dapat hindi mawawalang halaga yon sa buhay natin. Bagkus everyday, dapat inaalala natin kung ano yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? So, I want to share to you, yung mga nakarang linggo, si Pastor nag-share about the choices that we are making. Lahat tayo may mga choices. Hindi natin po pwede sabihin na, halimbawa, Sister Myra, kulay green na lang ang suotin mo, wag red. Oh. Ano sasabihin mo, Sister Myra? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Oh, pakialam mo, gusto ko to. Diba? Siya yon. Siya nag-decide na red ang isusuot niya. Halimbawa, Pastora, dapat kulay green na lang isuot mo, kaya kulay pink, o kaya kulay red, o ibang kulay. Gusto ko to. Orange na lang, or green. Wala po to ito. Okay? So, di ba? Kumbaga, ito ang gusto ko. Ibig sabihin, lahat tayo may choices. Hindi natin pwedeng utusan ng isang tao para gawin ang bagay na gusto mong gawin niya. No. All of us have a choices. And that choices, tayo rin ang magbe-benefit o magsasuffer doon sa choices that we have made. Amen? So, pagkatapos noon, napag-aralan din natin nung nakaraan is about the significance or understanding the power of the body and the blood of Jesus. So sa atin bilang mga mananampalataya, dapat nakita natin na ang dugo, ang katawan at dugo ni Kristo Jesus, makita natin yun ang halaga nun sa ating buhay. Kasi dahil doon, kaya tayo nandito. Dahil sa katawan at dugo ni Kristo Jesus, kaya tayo nandito. Pero, dapat din na malaman natin, makilala natin kung ano ang Diyos. Today, I just want to share to you about knowing God and the nature of God. Knowing God and the nature of God. And His nature or His personality. So, I just want to call, katulad ng illustration ko kanina, so, si Brother RS. So, si Brother RS, wala. Nasa baba na. Si Brother Joel na lang. Si Brother Joel. Okay. O, diba? Sample na naman yung si Brother Joel. Well, praise the Lord. May purpose si Lord sa buhay niya. Kaya, dapat lagi, kailangan gwapo. Okay, si Brother Joel. So, dito ka ba pwede? Dito ka yan. Okay. So, si Brother Joel. Sino nakakilala kay Brother Joel? Taas ang kamay. Okay, so sa out of 100% siguro nakakilala kay Brother Joel. 90%. Okay. So, pero sino ang mas nakakilala sa kanya? Yung asawa niya, tsaka yung mga anak niya. Okay. Si Shaira. Si Shaira umiiwas sa kanya. Kilala siya. Okay, kilala siya. Okay. Si Eder, pagpalagay si Eder, tsaka yung mga anak mo. Halimbawa, hihingi sa'yo, Daddy, pahingi naman ako ng 5,000 dyan. Anong gagawin mo? Hindi na ako mag-iisip, bibigyan ko na. Okay, hindi na siya mag-iisip, bibigyan niya. Bakit? Asawa niya, anak niya. Okay, sunod naman, si Kuya Jomer. Sabi ni Kuya Jomer, Joel, pwede bang makahingi ng 5,000? Kalahati. Mag-iisip ka na. Mag-iisip ka na. Okay. Sabihin ko naman, si Nicole, sabihin ni Nicole, Brother Joel, pwede po ba makahingi 5,000? Ano sabihin mo? Pag-iisipan ko ulit. Pag-iisipan mo kasi? Kasi hindi ko siya kilala eh. Okay, thank you very much. Yes. Oh, di ba? Oh, patayuin ko si Nicole. Nicole, tayo ka nga, Nicole. Okay, siya si Nicole. Okay. Ano ang ibig sabihin ng illustration ko? Because my topic for today is knowing God and His nature. Si Brother Joel, kilala siya ng kanyang pamilya. Kilala siya ng kanyang mga anak. Kilala siya na generous siya. Kilala siya, lalong-lalo na ng kanyang asawa na high blood siya. Madaling mag-init ang ulo. Pag sinabi ko, uy, si Brother Joel, madaling mag-init ang ulo, sabihin niya, hindi naman po, mabait naman po. Matulungin nga po mapagbigay nga po Hindi naman po. Okay. Si Kuya Jomer, kilala niya si Joel na mapagbigay. Pero mag-iisip si Joel kung bibigyan niya ng buo o kalahati. Bakit? Tinitingnan niya kung talaga bang in-related siya kay Joel. Pero dahil kakilala lang niya, hindi niya maibigay the same na sa pamilya niya. Lalong
lalo na kay Nicole. Hingian siya na, pwede po makahingi ng 5,000. Pag-isipan ko, tsaka hindi ko siya kilala. The same thing with our relationship with God. If you know God and His nature, napakadaling humingi kay Lord. Pero, kapag nagda-doubt ka, bibigay kaya ni Lord? Lord, pahingi nga akong 5,000, kaya lang, parang hindi yata, mangungutang muna ako. Or pangatlo ka, si Nicole. Hindi mo talaga kilala si Lord. Ewan ko kung bibigyan ako ni Lord. So, ibig sabihin, depende kung gaano mo kakilala si Lord, ganun din siya tutugon sa'yo. Hindi porket generous ka, ibigay sa'yo ni Lord kagad dahil generous ka, dahil mapagbigay ka. Sige, mapagbigay ako kasi tawag dito, mapagbigay ako kay ganito, kay Brother Joel kasi generous siya. No! Hindi lang yun kasi kung ang pagbabasihan, yung mga ginagawa, mainitin nga ulo. Ayaw nga ni Sister Eder na may papasok dyan na kamag-anak namin. Kasi baka mamaya, kung share mo na ni Joel mula ulo hanggang paa, baka ba sabihin gano'n, ikaw ba yan? Bakit iba yan? So kumbaga, kung hindi mo kilala ang isang tao, magtataka ka kapag yung isang nature niya nakita mo. Pero alam niyo po ba, in knowing God and His person, number one, the characteristics of God is love, or God is a loving God. Mapagmahal si Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Merong side si Lord na mapagmahal, meron siyang side na nagalit, pero one day lang. Ulitin ko, si Lord, out of 100, 99 is 100, God is a loving God. Pero meron siyang isang araw na kung saan ibinuhos niya lahat ang kanyang galit. Kanino niya ibinuhos? Kaya mo katabi mo, gusto mo ba sa'yo? Kanino niya ibinuhos? Sa kanyang bugtong na anak. Para Para ikaw ang kanyang maging anak. Hello? Narinig niyo ba yung sinabi ko? Ibinuhos niya ang kanyang buong galit sa buong mundo sa kanyang bugtong na anak para ikaw na tumanggap o gustong tanggapin si Kristo Jesus, ikaw ang kapalit ni Jesus sa puso ng Diyos Ama. In Mark chapter 15, sabi doon, Mark 15, verse 38, Mark 15:38. Sabing ganon, and the curtain in the sanctuary of the temple was torn into from top to bottom. So sabing ganon, yung kurtina doon sa temple, because in the Old Testament times, ang ginagawa katulad nung last week na illustration ni Pastor William, di ba may dalawang tao dito? Sabi nga nagre-represent sila yung mga alay. Yung isa pinatay. Tapos yung isang hayop na yun na pinatay, yung dugo niya, ipinatong kinuha yung dugo, tapos itinap doon sa pamilya nung tao, pamilya nung nag-alay na yon. Pagkatapos yung dugo ng hayop na yon, inilagay din doon sa pinaka-altar, tapos inilagay doon yung dugo. Bilang tanda na itong pamilyang ito ay tinubos ng isang hayop na ito, pagkatapos yung kanyang dugo, inilagay doon bilang tanda for 1 year. For 1 year, nalinis ang pamilyang ito. And then yung isang illustration doon ni Pastor last Sunday is, yung isa naman, lahat ng kasalanan ng pamilyang to inilagay dito sa isang animal na to, tapos inilagay doon sa land of forgetfulness, dinala doon sa lugar na kung saan walang makakarating na tao. Bakit? Ano ibig sabihin nun? So ibig sabihin na nakalimutan na yung kasalanan ng pamilya na yon. For 1 year ulit. But this season, Sunday, ngayon, di ba, muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Bakit tayo nag-gather pag Sunday? Kung minsan siya sabi ng iba, dapat ang pagsamba sa Panginoon, dapat Saturday, kasi sabi gano'n, on the 7th day, God rested. So in the Old Testament times, maging until now sa Israel, ang kanilang day ng rest nila is from Friday night until Saturday night.
Ibig sabihin yun yung rest day nila. Hindi sila gagawa, hindi sila kikilos, basta rest lang sila, mag-worship, sasamba sa Panginoon, pagkatapos kakain, pahinga lang sila. Pero tayo, in these days, tayo ang tinagurian in the New Testament. That is in the Old Testament, ang mga Israelites. Pero tayo in the New Testament, tayo, ikaw, yung katabi mo, tayo nakikita mo. Sa tayo ay we are living in the New Testament times. Bakit New Testament? Ito yung time na si Jesus ay ibinigay, nagkatawang tao, and then afterwards siya ay napako sa krus. Yun yung Friday. Pagkatapos doon, on the third day, sabing ganon, that is Sunday. On the third day, He rose again. So that's the reason why, bakit tayo nagagather? Because of the reason of the Lord Jesus Christ, sa muling pagkabuhay ni Jesus. And then, what is the day, the first day of the week? Sunday, di ba? So mula, dito natin makikita, He was risen on the third day, that is Sunday. And the reason why we are gathering on Sunday, because this is the first day of the week. It means you are entrusting God your whole week. Nakukuha natin? So, hindi tayo after doon in the Old Testament times, kundi nandito tayo in the New Testament times where Jesus died at the cross and that we are saved through Jesus Christ. Amen? So, number one, sabing ganon, what is the characteristics or the nature of God? We need to know God because number one is God is love. Oh, He is a loving God. His essence, sabing ganon, His nature and character. So, He is a loving God. Kailan siya nagkaroon ng galit sa mundo? Nung Friday. Nung Friday. Sabi mo sa kanya, sa katabi mo, nung Friday. Nagkaroon ng galit ang Diyos nung time na si Jesus during the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Lahat ng kasalanan, past, present, and future, lahat ng kasalanan ng buong mundo, dinala niya sa krus ng Kalbaryo habang ikaw ay nagsuswimming. Habang ikaw ay gumagala. Habang ikaw ay, sabi nila sa Tagaytay ka nag-Starbucks, ang haba ng pila, dapat na lang, dito na lang. Diba? Dinala niya lahat sa krus ng Kalbaryo. Para saan? Para sa lahat ng tao. Hello. So, ibig sabihin, hindi lang para sa iyo, para sa asawa mo din, para sa mga anak mo, para sa mga apo mo, para sa mga kapatid mo, para sa mga kaibigan mo, katrabaho mo, para sa lahat ng tao. Dinala niya na lahat. All in. Whole package. Lahat dinala niya para tubusin lahat ng tao sa kanilang kasalanan. So, ganon kalaki, ganon ang nature ng Panginoon. He is a loving God. Kaya wag mong isipin kapag dumadaan ka sa problema, naku, pinaparusahan ako ng Diyos. Gusto mo ba? Hello? Gusto mo ba? Kasi pag sinabi mo na pinaparusahan ka ng Diyos, ay baka hindi mo kayanin. Kulang pa ang buhay mo. Dahil isang araw lang, isang beses lang, nagparusa ang Diyos. At yun ay kinuha ng kanyang anak. Gaano kasakit sa magulang na yung anak mo, sabi ganon, the darling of heaven. Diba? The darling of heaven was crucified. Sabi ng Bible, hindi makatingin ang Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Kasi ang nakikita niya kay Kristo Jesus, hindi yung kabanalan ni Kristo Jesus, kundi yung kasalanan ng lahat ng tao. Bakit ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Kasi sa Genesis pa lang, in the beginning, the best na creation ng Panginoon ay walang iba kundi ang tao. Kaya sa panahon natin ngayon, pinapababaw na yung buhay ng tao, di ba? Ano yung nakaraan? Nagpatay-sindi lang ng Pagkatapos, pumatay na. Tapos yung nagkagirian lang sa pagkatapos, pumatay na. Pagkatapos yung iba, di ba, pinapagaang ng dyablo ang buhay ng tao para makapuntos siya sa Panginoon.
Alam niyo po ba, bawat isang tao na napupunta sa impyerno, masamang-masama ang loob ng Diyos. Kasi ang feeling niya parang nakaisa na naman si Satanas. Hello? Kaya huwag mong tingnan ng isang tao na baliwala lang yan. He or she is precious in the sight of God. Mahal na mahal yan ng Diyos. Kahit pa napakatigas ng ulo, kahit pa halos sumpain mo na yan. Pero sabi ng Panginoon, huwag mo isumpa. Mahal ko yan. Pero everybody has a choice. Diba? Halimbawa, yung isang anak mo, isang kapatid mo, sinasabi mo, attend tayo sa church. Ay, wag muna. It's their choice. Pero at least, diba? At least, pinapaalala mo sa kanya. Ngayon, kung ayaw na niya, well, at least binigay mo yung part mo, bahala na siya. It's between him or her and the Lord. Pero wag natin tingnan ang isang tao, ang isang buhay ng tao ay mababaw lang. No. Dahil sa harapan ng Diyos, precious ang bawat buhay ng tao. Kaya nga ang ginawa niya, binigay niya siguro, sabi niya siguro sa langit nag-usap-usap sila. Sabi God the Father, Jesus, anak, bibigay kita sa papadala kita sa mundo para tubusin yung kasalanan ng mga tao. Siguro sabi ni Jesus, ano ba naman? Sarap-sarap na ng ko dito, position ko dito eh. Okay na ako dito eh. Pero because God is love, and that is their nature, sabi ni Jesus, okay, sige. So pinadala si Jesus. During the birth of Jesus, doon pa lang pinapakita, dinaanan lahat ni Jesus ang pagiging tao. 9 months siya na nasa sinapupunan. Pero wala siyang sperm mula sa kasalanan ng tao, kundi siya ay nilimliman, si Mary, nilimliman ng banal na spirito, ng anghel, kumbaga, nilimliman siya para mabuhay si Jesus sa sinapupunan. And for 9 months, dumaan siya. Pagkatapos nung kapanganakan na, saan daw sabi doon? Sa sabsaban. Doon sa place na kung saan yung mga hayop doon ipinapanganak. Isang significance din yon na ito yung position ng hayop pagkatapos si Jesus, doon siya ipinanganak na kung saan dati ang katubusan lamang ay hayop, pero during the birth of Jesus, naging katubusan sa tao ay tao mismo at walang iba si Kristo Jesus. Amen? So dito na natin makikita, pagkatapos, pinanganak siya, pagkatapos namatay, tapos muling nabuhay this Sunday. So every year, inaalala yon. Katulad yon ng illustration dito last Sunday, for 1 year ang katubusan ng kasalanan ng mga tao, for 1 year. So the same thing with us during these days. Every year, inaalala yung crucifixion of the Lord Jesus Christ. Nakuha natin yung significance, yung parehas, pagkakaparehas. So pagkatapos doon, because God is love, we should have our number 1 purpose in life is to let God love you. Our number 1 purpose in life is to let God love us. Hindi lang tayo ang magmamahal sa Diyos, kundi tayo, i-allow natin na ang Diyos ay mahalin tayo. Kasi kung tayo lang, nagbabago yung love ng tao, di ba? Ang unang pangako ng pag boyfriend, girlfriend pa lang, ibibigay ko sa iyo ang buwan. Ibibigay ko sa iyo ang bituin. Pagkatapos, ibigin mo lang ako. Nakaluhod pa yun. Pagkatapos, eto na, naging mag-asawa na. Nag-init ang ulo. Sinuntok, pak! Nakakita ng bituin. Pagkatapos, nakita ang buwan sa mata. So, nagpe-fail ang love ng tao. Pero si Jesus, ang Lord, hindi nagpe-fail. Lord, I worship you today. Sunod. Lord, masama ang mood ko ngayon. May problema ako, parang pinabayaan mo naman ako, Lord. Hindi mo na ako mag-church kasi ganyan. Sumunod, second Sunday, may atake na naman. Si Satanas, oops, masama pakiramdam mo. O kaya, yung kaaway mo nandun sa church. Isinama nung kaibigan mo. Ewan ko ba kung bakit nandun pa sa church? Ay, ayaw ko na mag-church. Andun pala siya eh. Hindi ka na naman mag-church. Third Sunday, may reason na naman. Yun yung pag-ibig ng tao.
Pero ang lagi siya sabi ng Panginoon, Nak, attend ka na para marinig mo naman yung boses ko kasi ang lagi mo naririnig yung boses nung surroundings mo. Puro reklamo. Pero kapag ka uma-attend ka, nakakarinig ka ng salita ko, nakapag-worship ka. Pero ang sasabihin ni Satanas, wag. Andun yung kaaway mo. Andun yung may utang sa'yo. O yung andun yung inutangan mo. Maraming rason na ginagawa si Satanas. Pero alam niyo po ba, every time na nagpapatalo tayo sa sitwasyon, sa nararamdaman natin, nalulungkot si Lord. Siya sabi ni Lord, pinagbigyan niya na naman yung kaaway ko. Because John 10:10, sabing ganon, the thief. Sino yung thief? Si Satanas. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Sabi ng Panginoon, I have come that you might have life and have it to the full. Ano ang gusto ng tao? Life and have it to the full. Pero ano yung sinusunod? Yung thief. Diba? Ay, wala ako sa mood ngayon. Hindi mo na ako magpe-pray. Ay, wala ako sa mood. Hindi mo na ako mag-church. Going to church is not by your own mood. Going to church means you need God. Lord, kailangan kita. Lord, nag-fail ako last week. Lord, kailangan kita. Kung nung Sunday nga, naka-attend ko, nakarinig, tapos nag-fail ako. Lord, mas more na kailangan kita. Lord, mas more na gusto kong marinig ka. More, Lord, na gusto kong i-worship ka. Tapos kaminsan, Lord, bakit ganun? Yung isang katabi ko, hindi nagtataas ng kamay, buti pa ako. Huwag ganun. Baka mamaya hindi siya nagtataas, pero sabi niya, Lord, hindi ako makataas ng kamay kasi naiiya ako. Pero Lord, yung puso ko sa iyo, ikaw, I worship you. Di ba? God is looking at the heart. Amen. God is not looking on the outside appearance. Tandaan natin, God is a loving God. At isang beses lang siya nagalit at yung galit niya na yon, ibinuhos niya na sa kanyang bugtong na anak para ikaw at ako maging precious sa harapan ng Diyos. Amen? And that's the reason why God don't want people to go to hell. Ayaw ng Diyos na may mapunta sa impyerno na tao. Ano ang rason kung bakit mapupunta ang tao sa impyerno? Kasi? Dahil sa kasalanan niya? Hindi. Dahil sa hindi pag-accept kay Jesus. Dahil hindi niya in-accept si Jesus. Paano yun, Pastora? Inilid ko siya ng salvation. Pinasunod ko, sumunod ka ha, ganyan. Lord, tinatanggap kita. Sumusunod naman, pero yung utak, ang tagal naman ito mag-pray. Lord, maghari ka sa buhay ko. Sana nga, sana all, yung mga ganon, ganyan. So, tingin nyo, masasave yung taong yon? Hindi. Sabing ganon, if you accept Jesus as your Lord and Savior, wholeheartedly, sabi ng Romans 10:19, if you confess with your heart and believe with your mouth, sabi ganun, you shall be saved. Kailangan yung believing, hindi lamang sa mouth, pati sa heart. Lord, 10 years na akong tumutugtog ha, baka naman. Kung hindi mo pa rin ina-accept si Jesus, sabing ganoon ay, anong mangyayari? Mapupunta pa rin sa impyerno. Lord, ang tagal-tagal ko naman nananampalataya. Pero, kasi yung nanay ko nakakainis, yung tatay ko, ganyan. Sabing ganon, if you accept Jesus, there is a transformation. Nakikita ang transformation kapag may tunay kang relasyon sa Panginoon. Amen? So, God is a loving God. Ano pa? Sabing ganon, John chapter 3, verse 16, in Amplified Version, sabi doon, alam naman natin yon, pero in Amplified 16-17, sabi dito, for God so greatly loved, one dearly prized the world. So sabing ganon sa Amplified Version, so mahal na mahal niya ang mundo that He even gave His one and only begotten Son. Sabi nga, gave His one and only begotten Son. So so that whoever believes, ito ang maganda sa Amplified, believes and trust in Him as Savior shall not perish but have eternal life.
And then in verse 17, ang sabi doon, verse 17, kung mabilis po yung verse 17. Okay. For God did not send the Son into the world in order to judge. Ano ibig sabihin ng judge? To reject, to condemn, to pass sentence on. So ibig sabihin, Jesus did not came to judge, to reject, to condemn, to pass the sentence on sa tao. Sabi niya, the world. But the world might find salvation and be made safe and sound through Him. So, ibig sabihin, si Jesus na parito, hindi to judge, to reject. Kaya tayo, marami tayong nire-reject. Kaya kung minsan, sa totoo lang, ang mundo napakalaki. Malaki ba ang mundo o maliit? Malaki. Okay, Pilipinas nga lang, Las Piñas nga lang, napakalaki. Ang mundo napakalaki. Pero alam niyo po ba, kapag may nire-reject tayong tao sa buhay natin, lumiliit ang mundo natin. Hello? Ulitin ko. Ang mundo, napakalaki. Pagpalagay na ang Las Piñas, napakalaki. Mas maganda kasi ang Pilipinas, napakalaki. Pero once na may nire-reject tayong tao sa buhay natin, ayaw ko na dyan kasi ayaw ko na dyan. Lumiliit ang mundo. Dati, nakakalakad ka kahit saan. Ngayon, nakita mo isang kinainisan mo, liko ka na agad. Dati, ang friend mo, napakarami. Ngayon, konti na lang. The more na nagagalit, the more na nagre-reject ka, the more na nagko-condemn ka, the more na lumiliit ang mundo mo. Pero si Lord iba. Pinapalaki niya ang mundo para hindi niya i-judge. Kapag hindi siya nag-judge sa tao, kapag hindi siya nagre-reject sa tao, kapag hindi niya kinokondem ang tao, lumalaki, dumadami yung kanyang mga anak. Nakukuha natin? Kaya it's by our own choice. Si Lord gusto niya lahat ma-save. Tayo hindi. Ang sama ng ugali niyan. Hindi yan masisave kasi ganito yan. Ganyan. Paano kung, lahat nga sabi niya, lahat ng tao. Amen? So, sabi doon so ganun kalaki na ang pag-ibig ng Diyos. In 1 John chapter 4, verses 9 and 10, sabing ganun, God shown His love to us at the cross. Pinakita ng Panginoon, in NIV version, 1 John chapter 4, verses 9 and 10. So sabing ganun, that is how God showed His love among us. He sent His Son, His one and only Son, into the world that we might live through Him. Amen? Okay, pagkatapos doon is, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So dito natin makikita yung pag-ibig ng Diyos, yun yung tumubos sa atin sa lahat ng kasalanan natin para makita natin, without God, we are nothing. Kasi tayo, makasalanan tayo. Lahat ng tao makasalanan. Pero nung nakilala niya si Jesus, nung pinakita ni Jesus yung kanyang pag-ibig sa isang tao, nung tinanggap siya ng taong yon, hindi na siya taguri na makasalanan. Ang taguri na sa kanya ay righteous. Biruin mo, sabi niya ganon, you are righteous. So sabi niya ganon, that is God shown His love to us at the cross. In Romans chapter 5 verse 8, God demonstrate His love for us. Sabi nga, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, kailangan ko ulit ng isang volunteer. Si Rani. Okay, Rani, halika dito. So, dito, paano demonstrate ng Diyos ang pag-ibig niya sa tao? Ito ang heaven. Ito yung place ng heaven. Kumbaga, ito si Rani, siya ang sinners. Come on, batuhin niyo siya. Siya ay makasalanan. Patayin, bugbugin. Yun yung destination ng makasalanan. Pero, si Jesus namatay. Namatay siya sa krus. Okay, kailangan ko ng isa. So, si Julian. Si Jesus, sabi nga while we were still sinners, Christ died for us. Ito si Jesus. Namatay siya. Asan ang cross? Ganyan ka na. Okay, namatay siya.
Pagkatapos, ito ang sinners. Dito ka, sa harapan. Sa harapan niya. Okay. Ito yung sinners. Christ died for him. So, ang nangyayari, sa unahan ka naman ni Rani. Okay. Nung namatay si Jesus at tinanggap nitong sinner, si Jesus, ito na yung position natin ngayon. Nasa unahan na si Jesus. Okay? Thank you, Julian. At hindi lamang yon, ito yung sinners, binuksan ni Jesus ang pintuan ng kalangitan. Pinapasok ngayon ito. Pasok ka sa loob doon. Joke lang. Okay. Ito na, dito ka. Yan. So yung sinners, ano nataguri sa kanya? Namatay si Jesus para sa kanya, siya ay righteous na, siya ay saved na. Nagbago ba kagad to si Rani? Nagbago ba? Hindi. Pasaway pa rin ba si Rani? Yes. Ang ugali ba ni Rani, ganun pa rin? Yes. Pero yung position niya, nagbago sa harapan ng Diyos. Kaya dapat ito si Rani, dito ka ulit. Andun si Jesus sa harapan niya, dapat lagi siyang nakadepende kay Jesus. Para lagi siyang tinitingnan ng Lord as a righteous person. Kapag nagkamali siya, balik agad ulit siya, Lord, sorry po, Lord. Lord, sorry po. Because God is a loving God. Amen? Thank you. Amen? Siguro yung nakakakilala si Rani, maniwala ako eh. Kasi natural sa atin, judgmental. Or maaaring ganun. Maaaring kilala natin siya. Pero si Lord, lagi nakatingin sa puso. At si Lord, napakahalaga yung bawat tao sa Diyos. Kaya yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, o yung katrabaho mo, mahalaga yan kay Lord. Hello? Mahalaga yan kay Lord because Christ died for them. Lahat, kahit hindi pa nanganganak, halimbawa si Shaira ay mag-asawa, tapos magkakaanak siya, hanggat hindi pa bumabalik si Jesus, still, ang anak niya is nangangailangan pa rin ng Savior. Effective pa rin yung pagkamatay ni Jesus at the cross. Amen? Amen? That's the power of the cross. Kailangan makita natin kung paano dinemonstrate ng Panginoon. While we were still sinners, Christ died for us. Ngayon, na hindi ka na sinners, you are righteous, still Christ is with you. Amen? So, pagkatapos sabi ng Isaiah chapter 54, verse 10, Isaiah 54:10, sabi nga, the mountains and the hills may crumble, but my love for you will never end. I will keep forever my promise of peace. So says the Lord who loves you. Sa Isaiah pa yan ha, sa Old Testament pa yan ha, hindi pa yan sa New Testament. Pero ibinigay na yan, sabi ng Panginoon. So ibig sabihin, kapag nangako ang Panginoon, forever. Amen? Forever, pag sinabi niya, kaya kitang patawarin, kaya kitang pagpalain. Ang pag-ibig ko sa iyo forever. Kahit nagpe-fail ka, still anak, andito ako. Kaya nga ang number one purpose natin na makita natin, kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo yung nagmamahal sa Panginoon. Hindi yung, Lord, 10 years na ako nag-serve sa iyo, Panginoon ha, baka naman. Lord, 15 years na ako naghuhugas ng plato, tumutulong sa kusina, baka naman, baka pwedeng pagpalain mo ko. No! Hindi ganoon ang basihan. Ang basihan is, Lord, because you love me, Lord, you are able to bless me, Lord, you are able to heal me, Lord, you are able to give me peace. Because God loves you. Pero kung tayo mismo, yung pagbabasihan natin, pag-ibig natin, tayo by mood. Tayo by mood. Wala ako sa mood ngayon, kaya hindi muna ako Kristiyano. Dito muna ako sa mga barkada ko. Sige, tara, tagay tayo. O tara, tayo? O, halika, ganito tayo. O ganito, ganyan. Hindi muna ako Kristiyano. Ngayon, pag may sakit na, Lord, kailangan kita. Andito si Lord. Isi-save ka. Muli ka niyang ibabalik. Alam niyo ba, hindi naman kailangan mag-suffer tayo eh. Pero it is by our own choice, kaya tayo nagsasuffer.
Kasi si Lord, ang plano niya, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a good future." Doon pa lang, sa promise na yung Panginoon, walang kasamang kapighatian, walang failure. Pero bakit nagpe-fail? Kasi tayo, mas tiwala tayo sa kakayanan natin, mas tiwala tayo sa trabaho natin, mas tiwala tayo sa business natin, mas tiwala tayo sa economy of this world. Ay, papagaling dito. Sabi dito ng boss mo, pumasok ka ng Sunday, double pay. Eh, ikaw naman, ay, double pay, Lord. Teka muna, attend muna, ako. Pasok muna ako, Lord, double pay ito. E pagkatapos, sabi pala ni Lord, anak, ito na yung araw, punta ka na, dali, ibibigay ko na yung, dinidesire mo. Lord, teka lang, muna, double pay ito. Tapos, hindi mo na-receive yung dinidesire mo. Naalala nyo yung 38 years na sabi gano'n, sa pool of Siloam, sabi niya gano'n, na kung saan 38 years siya na nandun, nag-aantay. Tapos, pagkatapos nun, nung hindi niya nakaya, yung siguro for 38 years, lapit siya, lagi nahuhuli. Nung hindi niya nakayang lumakad, that's the time na ang Panginoon na lumapit sa kanya. Nak, ako na, anong kailangan mo? Lord, kasi walang tumutulong sa akin bago pa kanawin ng anghel yung pool, yung tubig, ay hindi na ako makalapit, Lord eh. Sabi nga ng Panginoon, ano kailangan mo? Kasi kailangan sa atin, direct ka sa Panginoon, hindi yung papakita mo muna yung kabutihan mo, Lord, mabait ako, Lord, ganito, ganyan, bago ka humingi. No, Lord, kailangan kita. Lord, nalulungkot ako ngayon. Lord, ganito. Lord, ganyan. Natatawa nga ako sa Ezekiel. Ma, okay ka lang dyan? Oo, okay lang ako. After 2 hours, ma, okay ka lang dyan? Oo, okay lang ako. After 3 hours, ma, okay ka lang dyan? Oo, okay lang ako. Sabi ko, Kel, thank you ha sa concern mo. Tapos pinaalala sa akin ng Panginoon. Siya, 2 to 3 hours lang. Ako, laging nandyan, nagpapaalala. Nak, okay ka lang? Nak, okay ka lang? Sabi ko, nga Lord, Kasi tayo, kung minsan, kung ano yung meron tayo, hindi natin na-appreciate. Kung ano yung wala, yun ang hinahanap natin. Sabihin ng anak mo, ma, anong ulam? Eto may adobo. Ay, wala bang sinigang? Wala bang prito? Eh, di kinabukasan, luto ka, sinigang. Ma, anong ulam? Sinigang. Ay, masarap yata yung tinola. Gising ka, ma, ano almusal? Wala! Bahala ka, dyan ang plato, bahala ka. Yung hugasan kahagabi, hindi mo pa nga inugasan, hanap ka kagad ng pagkain. Pag may pagkain, hindi mo pa mapasalamatan. Sino rito yung mga ganong kabataan? Ang mama mo nagluluto. Pagkatapos, yung tatay mo nagtatrabaho, ikaw kakain ka na lang. Tapos pag uhugas ng plato, iuutos sa'yo parang, mamaya na, pero mas mahaba yung time mo ng, ganyan, kasi cellphone. Tapos aangal ka. Totoo, hindi. Kasi tayo, hindi natin na-appreciate. Sino rito yung nagpapasalamat na dahil may pagkain sila sa lamesa? Amen. Ako, sa amin, sabi nga ng katulong ko, pag ako nagluto, sa almusal pa lang, 3-4 na putahe na yan. Pero, 1 to 2 days yun. Kasi ako, ayaw ko ng isang ulam lang. Gusto ko 2. Nasanay kami yata nung kay tatay eh. Si tatay, yun eh. Pag may sabaw, may prito. Tapos pag may prito, may gulay. Pero kalimitan, gusto ng tatay, adobo, menudo, yung mga karne. So ako, ganon. Pag magluluto ako, iba-ibang. Tapos sabihin nung mga anak ko, sabi niya, ma, ano ulam? Ganito, ganyan. Ay, sarap. Kasi siyempre, parehas kami ng gusto. Pag si Pastor, Jing, ano ulam? Sabi ko, may gulay. Di pa salamat din. Kasi kaya iba-iba yung ulam, 3 hanggang 4. Kasi iba-iba ng klase ng kumakain. Pero, we are so thankful to the Lord. Kahit yung tuyo, as in talaga, sabi ko, sarap na, kahit kainitan, ang sarap ng tuyo at sinangag. Diba? Masarap yon. So, ibig sabihin, dapat yung pagiging thankful mo, dinidevelop mo sa puso mo, sa isip mo. Para ma-recognize mo yung pag-ibig ng Diyos at kapag nakita mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka magpe-fail.
hindi ka manghihina. Amen? So ano pa? So sabing ganon, God wants to be part of your life. So hindi lamang nais ng Diyos na mahalin ka, gusto niya rin maging parte siya ng iyong buhay. Bakit? Kasi sabing ganon in Luke chapter 5 verse 31 to 32. Luke chapter 5 verse 31 to 32. Dito, yung mga Pariseo at Eskriba, sinasabi nila, bakit yan si Jesus nakikikain sa mga makasalanan? Bakit yan si Jesus, mga tax collector yan? Bakit ang mga sinasamahan yan puro mga makasalanan? Sabi ng Pariseo at Eskriba. Sabi ng Panginoon, Jesus answered them, healthy people don't need a doctor. Sino ba ang pumupunta sa ospital o sa doktor? Yung may sakit. So sabi ganon, healthy people don't need a doctor. Sick people do. Yung mga may sakit ang pumupunta sa doktor. So sabi niya, I have come to call not those who think, who think they are righteous. Sabi niya, naparito ako para sa mga taong hindi para sa mga taong tingin nila that they are righteous. Sabi niya, but those who know they are sinners and need to repent. Dapat laging maalala natin ang ating sarili that we are the sinners before and we need God, and then makita natin yung ibang tao na sila man ay kailangan nila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ngayon na believer ka na born again ka na, pagkatapos, dito lang kami lang mga righteous. No, sabing ganon, I came not for the people they think that they are righteous, but I came para sa mga sinners. Sabing ganon, He calls the sinners, not the righteous. Amen? So sabi doon in John chapter 1 verse 11 to 13, He gave, dahil nakita natin that we are sinners and we need a Savior, and then nung natanggap na natin, kapag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, ito na ang mangyayari. He came to that which was His own, that which belonged to Him, His world. So, sino ang lumikha ng mundo? Ang Diyos, di ba? Ang creation, ang nag-create ng lahat ng nakikita natin, si Lord. Napakamahal ng Diyos ang mundo. So, kaya sabi niya, He came to that which was His own. So sa Kanya yon, that which belonged to Him, His world, ito yon, yung mundo, His creation, His possession. Bakit ba napunta lang kay Satanas? Dahil kay Eva at Adan. Pero, nung una, pag-aari yan ng Diyos. Sabi niya, and those who were His own people, the Jewish nation did not receive and welcome Him. Ito masakit. Yung Jewish people, sabi ganon, His nation, His chosen nation, hindi ni-receive si Jesus. Kaya napunta sa atin ang kaligtasan. Hello? Ngayon, kapag ikaw naligtas na, tapos hindi mo pa rin nire-recognize si Jesus, pwede pang mapunta yan sa iba. Hello? Sabi niya, but to us many as did receive and welcome Him, He gave the right. So kung pag tinanggap mo si Jesus, binibigyan ka ng karapatan na the authority, the privilege. Itong privilege na to, in-illustrate ko kanina kasi si Pastor may merong BDO card. Ang BDO card, ang March at April ba yun? Basta parang may certain date. Ang contest, 40% discount. So kapag ka naka 3,000 ka, ang babayaran mo lang 1,800. Mula nung nalaman ko yon, parang birthday ni Abigail, birthday ni Alexi. Tapos may nagpakain sa amin, yung may pinag-pray na bahay, pagkatapos pinakain kami sa contest. So parang hindi ko pa sa pastoral staff. 4 times o 5 times na yata ako nakakain sa contest. Bakit? Dahil dun sa privilege ng 40% discount. Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi mo in-enjoy yung privilege, hindi mo mararanasan. So, pwede ka bang magkaroon ng privilege na makakain sa contest kung wala kang BDO card? Hindi. Di ba? Ngayon, may BDO card ka, pero hindi ka kumain sa contest. May privilege ka ba for discount?
Hindi rin. So, kailangan may card ka and then alam mo yung privilege mo. The same thing with us. Ngayon, tayo ay, katulad na in-illustrate ko kanina, si Rani, sinners before, pagkatapos namatay si Jesus ngayon, siya ay righteous na, siya ay anak na ng Diyos. So bilang anak ng Diyos, ano ang dapat mong gawin? So sabi nga, the authority and the privilege. Ano yung privilege nun? To become children of God, that is to those who believe in. Ano ibig sabihin nun? Believe in. Adhere to trust in, and to rely on. So, ibig sabihin, being a child of God, dapat lagi-lagi ka nagtatrust sa Panginoon. Lagi kang nagre-rely sa Panginoon. Nag-fail ka, nagkasala ka. Lord, sorry Lord, lapit ako sa iyo ulit. Lord, nagkamali ako. Lord, patawarin mo ko. O, ano ka na ulit? Sumunod, nagkamali ka naman. Lord, talaga, palpak na naman ako, Lord. Palpak naman ako. Lord, I put my trust in you. Lord, di ba anak mo naman ako? Lord, anak mo naman ako. Yun yung ibig sabihin ng privilege. Hello. Yung mga anak ni Joel, privilege sila kung saan sila dadalhin ng kanilang mga magulang. May privilege sila makarating kung saan-saan. Bakit? Dahil anak sila ni Brother Joel at Sister Eder. Kung hindi sila anak ni Brother Joel at Sister Eder, makakarating ba sila sa Taiwan, sa Japan, sa Hong Kong, makakarating ba sila? Hello. Pwede pong may sumagot? Hindi, di ba? Pero dahil sila ay anak, may privilege sila to enjoy. To enjoy what? To enjoy being their children. Kaya itong tatlong anak na to, they are so thankful to the Lord. Bakit? Pero mo hindi ka naghihirap, nakakarating ka kung saan-saan. Samantalang sino ang naghihirap? Magulang, si daddy niya, di ba? Pero they are privileged being the children of them. So the same thing with God. Kailangan ma-open yung mindset mo na you are the child of God. You are the children of the Lord. Para yung privilege na meron, being a child of God, mag-manifest sa'yo. Hindi yung, mahirap kami, so hanggang sa mamatay, mahirap na lang kami. Ay, sayang naman. Sana hindi mo na lang inaccept yung privilege na meron ka. Sa bagay, hindi ka mapupunta sa impyerno, pero yung dapat na daanan mo, hello? Di ba? So kami, hindi ko inaano ko si tatay at si nanay. Di ba? We are privileged as their children, pero hindi namin narating yung mga nararating ng mga anak namin ngayon. Bakit? Kasi yung mindset ni nanay at ni tatay before, yun lang, hanggang dun lang. Pero kami, si nanay, nung nanampalataya sa Panginoon, ang sabi niya, Lord, yung mga anak ko, papasahan ko lang ng pagtitinda sa baklaran. Lord, yung mga anak ko, ganito lang yung magiging trabaho. Maaring si tatay, sinabi ni tatay, si Joel dapat mag-aral mag-drive para at least driver din siya. So hanggang doon lang yung mindset ni nanay at ni tatay. Pero nung na-born again si nanay, ang sabi ni nanay, Lord, ang maipapasa ko lang walang iba kundi yung pananampalataya ko sa mga anak ko. Lord, babaguhin mo yung buhay nila. Lord, magiging maganda yung buhay nila. So, mula sa akin hanggang kay Oyet, kay Joel. Mula sa akin hanggang, sino high school lang ako eh. Kay Oyet, hanggang 2-year course lang. Tapos kay Joanne, kay Jean, kay Joey, sila lang yung nakapag-college. Pero nabago yung buhay namin. Bakit? Yung mindset ng nanay ko, Lord, ikaw ang pag-asa namin. Kaya anong nangyari? Nabago yung mindset ng nanay ko, kami ang nag-e-enjoy, beneficiary. At hindi lamang kami, nabago din yung mindset namin, nabago yung mindset ni Joel, nabago yung mindset ni Gina, nabago yung mindset ng kami magkakapatid. Ngayon, nakakapag-abroad kami, nakakarating kami kung saan namin gusto. Bakit? Dahil mayaman kami? No! We enjoy the privilege being the children of God and holding the promises of God.
Amen? Pero kung halimbawa, hindi mababago ang mindset mo, sabi dito sa verse 13, who were born not of blood, natural conception, yun yung sabihin, children of God, who were born not of the blood, natural conception, nor of the will of the flesh, physical impulse, nor of the will of man, that of a natural father. So yung pagiging anak in the physical, sabi niya ganon, but of God. That is a divine and supernatural birth. They are born of God, spiritually, ano sabi doon? Transform. Kasi kailangan mabago muna ang iyong mindset bago mo makita sa physical. Kasi hindi mo makikita sa physical kung walang pagbabago sa spiritual. So sabi nga na spiritually transform, tapos sabi doon renewed, pagkatapos sanctified. Yun na yung position mo sa Panginoon. Hindi ka na yung sinners, but you are God's chosen people na. Amen? So dapat, napakalaga na makita natin yon, baguhin natin yung ating mindset. Hindi yung sinner ka na tinubos ng Panginoon, inilagay ka rito sa mas mataas na status, pero ang ginagawa mo pa rin, yung dati pa rin. Hello? So sabi nga, He adopt us as His own children, giving us a new identity in Him. So bago na yung identity natin sa Panginoon. Bakit? Kasi mula sa sinners into the righteous one. And then, pagkatapos nun, anong sabi doon? Pagkatapos nun is, He adopts us as His own children, giving us as a new identity in Him. In 1 John chapter 3, verse 1, and sabi doon, see what an incredible quality of love the Father has shown to us, that we would be permitted to be named and called and counted the children of God. And so we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Na-recognize natin ang isang mananampalataya dahil kapwa natin mananampalataya. Pero yung unbeliever, hindi ka na-recognize kasi they didn't know about the Lord. Amen? Pangatlo, God's love elevated us or elevates us. So we are now a new creation according to 2 Corinthians 5:17. Sabi ganon, now if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to old order has vanished. Behold, everything is fresh and new. Ano ibig sabihin ng enfolded? Sabi ganon, sino mang nakipag-isa kay Kristo? Isang illustration dyan, single na babae, single na lalaki. Tapos sila ay naging mag-asawa. Ano na yung position nila? They are married na. They are a couple na. So single at saka single, tapos nung ikinasal, kaya nga napakahalaga ng kasal. Because kapag ang isang mag-boyfriend at mag-girlfriend nag-asawa, tapos sila ay ikinasal, they are one in the sight of God. Parang yung suman ba na, suman sa lihiya ba yon? Yung magkatakip. Okay. Paano mo binibili yung suman na yon? 2 in 1 o isa-isa lang? 2 in 1, di ba? Pag sinabi, ay pabili nga yung suman sa lihiya, understood na dalawang suman yun na magkadikit. So enfolded, ibig sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo na, ang identity mo na, you are not a sinner anymore, but you are righteous na, ang identity mo na ay si Jesus Christ. Ang nakikita na sa iyo ng Diyos, kapag nag-pray ka, Lord, pag sabi mo palang Lord, dahil ikaw tinanggap mo si Kristo Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ang nakatira na sa iyo si Jesus. Kaya when you pray, ang nakikita sa iyo ng Panginoon, walang iba kundi si Jesus Christ. Minsan sabihin na, ay napakabanal naman nun. Well, it's impossible, pero yun yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi kung paanong ang isang tao mapupunta sa impyerno, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil hindi niya tinanggap si Kristo Jesus, and at the same time, kaya siya mapupunta sa langit dahil tinanggap niya si Kristo Jesus. Naunawaan natin? Kaya yung Holy Week, ito yung significance na kung saan lahat ng kasalanan ng tao,
ibinigay kay Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para ikaw na makasalanan, dahil kay Kristo, ikaw ay maging matuwid. Amen? God elevated us from a sinner to a righteous. Kaya dapat makita mo na kung saan kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, kay Kristo lamang matatagpuan ang pagbabago. Kasi ang sabi doon, we should transform our mind. We should renew. Sabi doon, di ba? So ano pa? In 2 Corinthians 5:17 yun. Next is Romans chapter 5 verses 1 and 2. Tingnan natin yung, sabi nga doon, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace, in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Tingnan natin yung NLT version. Kanina may sabi ni Marie, Mami Jing, tiyan mo to, ang ganda-ganda na, yun din yung sinabi mo. Pero sabing ganon sa NLT, Romans chapter 5 verse 1 and 2. Tingnan natin ito, NLT. Sabi NLT. Sabi ganon, therefore, since we have been made right in God's sight by faith. So, paano tayo naging right with God? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napakahalaga talaga ng pananampalataya, kasi ang pananampalataya, hindi mo siya nakikita, pero gusto mong makita in the future. Pero kapag ikaw lagi ka nakatingin sa physical, hindi mo makikita yung spiritual. Kaya napakahalaga na makita natin yung spiritual things para mag-manifest sa atin physical things. Amen? So sabing ganon, we have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. And then in verse 2, sabi doon, because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved. Hello? So kumbaga, hindi ka deserve sa goodness ng Panginoon, pero sa pamamagitan ng pananampalataya mo, nakikita mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Isang number 1 illustration ko palagi, kanina nandito siya sa first service si Brother Pecto. Si Brother Pecto, as in talagang, sabi nga ni Brother Joel, labas-masok na sa kulungan, pagkatapos as in marami nang nag-attempt, pero nakakilala siya sa Panginoon, marami siya nadadala na mga tao sa Panginoon. Hindi siya marunong mag-share, pero sabi niya lang, halika, attend kayo sa church na to. Bakit? Yun yung sinasabing undeserved privilege. Undeserved grace, na kung saan ito wala ng pag-asa, but because of the love of God, because the Father has lavished us, mahal na mahal ng tao, napakahalaga sa Diyos ang isang tao. Ayaw ng Diyos na mapupunta ang tao sa impyerno. Kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak para si Jesus mismo, nung namatay siya, as in pumunta siya sa impyerno, kinuha niya yung susi. Pagkatapos, dinala niya sa langit. Tapos sinabi niya, ito na, Diyos Ama. Ito na yung katubusan sa lahat ng kasalanan. Hello? So, that is the undeserved grace. Hindi tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng Diyos. Amen? At dahil doon, inelevate niya, itinaas niya yung position natin. Hindi na tayo sinners, but we are made righteous with God. Kaya every time we pray, every time we come to the presence of God, God always looks on Jesus you receive as your Lord and Savior. Amen? Amen? Dapat na makita natin yun. Para makita natin na tayo ay pinagpala. Sabi nga 2 Corinthians chapter 8 verse 9, He became poor so we might become rich. Sabi doon, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Ito yung naging prayer ng nanay ko na, Lord, mahirap kami. Pero dahil sa biyaya mo, dahil kilala ka namin, Lord, dahil anak mo kami, Lord, kayang mabago yung buhay namin, ang buhay ng mga anak namin, at ang buhay ng mga apo namin. True enough, when you believe in the Word of God, and when you have faith, you will receive. Amen? Maraming nagsasabi, ay siguro,
Katulad yan, next week, papunta kami ng Korea. Ilang kami? Si Jean, tapos sila Joel, family, tapos kami, tapos bali 16 kami lahat papunta ng Korea. Sinong magsasabi na galing kami sa mahirap? Alam niyo po, hindi mahalaga ang pinanggalingan mo. Ang mahalaga, yung destination mo. Hello? Hindi mahalaga kung mahirap ka before. Pagkatapos, sa grace ng Panginoon, umuunlad ka. Ang mahirap, ang pangit, yung mayaman ka, pagkatapos, hindi mo kinalala si Lord, tapos pabagsak. Kung kailan nasa baba ka na, tsaka mo kikilalanin si Lord, true enough, aangat ka ulit. Hello? Kami, mula sa mahirap, pagkatapos, because of God's grace, lagi namin sinasabi, hindi dahil sa amin, hindi dahil magaling kami, hindi dahil sa tawag dito, effective kami, hindi. Lagi namin kinikilala because of the grace of the Lord Jesus Christ. Nakakarating kami kung saan-saan dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa panalangin ng nanay ko. Tapos, yung tatay ko, kahit natutulog yan sa church, naniniwala ako. Hindi nga lang siya nakaranas nung pag-angat namin, yung pag-abroad, no? Hindi si tatay, no? Si nanay lang. Nakarating ng Hong Kong, Bangkok, Korea, si nanay. Si tatay hindi. Kasi lagi siya sabi ni tatay, ito pa. Kaya nga napakahalaga ng mindset eh. Tatay ko, halimbawa, punta tayo sa, sayang lang yung pera na yan. Sabi niya, ibili nyo na lang ng pagkain dyan. Ganyan. Kain tayo sa restaurant. Ay, naku, sayang lang yan. Diyan na lang sa bahay. Ganyan. Kaya yung tatay ko, hanggang sa bahay lang. Bakit? Mindset. Pero yung nanay ko, pag sinabi mo, Nay, punta tayo. Sige, bahala na si Lord. Sige, may faith tayo sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Dahil yung pananampalataya, ito ang magdadala sa iyo sa destiny, sa journey na inihanda ng Panginoon according to Jeremiah 29:11. Amen? Amen? Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness. Lord, salamat sapagkat aming inaalala sa araw na ito na si Jesus ay muling nabuhay. Lord, salamat sapagkat lahat ng sakripisyo niya, lahat ng kasalanan, Panginoon, ng tao ay inilagay sa kanyang katawan. Lahat ng sumpa, lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, Lord, inilagay sa kanyang katawan. At Lord, sa sino mang mga naghihirap, Lord, salamat because of Jesus. Because of the death of Jesus, He became poor so that we can be rich. Lord, salamat sapagkat yung sinabi mo sa iyong salita, those who believe in your word, they will experience your word. Kaya Lord, dalangin ko po sa bawat isa, makita ng bawat isa na mahal mo kami, Panginoon. Hindi yung kami ang nagmamahal sa iyo, kundi Lord, ikaw ang nagmamahal sa amin, Panginoon. Na makita namin na ikaw, you are the loving God. Na patuloy, Panginoon, na nais ipakita sa amin na kung saan, Panginoon, sa sino mang tumanggap kay Kristo Jesus, binibigyan mo ng karapatan na maging anak ng Diyos, binibigyan mo ng buhay na walang hanggan, at binibigay mo, Panginoon, ine-elevate mo ang aming position na kung saan from the sinners to the righteous. Kaya Lord, maraming pong salamat sa biyaya mo, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. At nawadalain ko po sa bawat isa na ito, mabago ang kaisipan, mabago, Panginoon, matransform ang bawat isa na makita namin without God, we are nothing, O God. Without you, Lord, we are nothing. Kaya Lord, maraming po salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po.